confirm na ikaw ang naglagay ng baril sa loob ng vault. Opo. Sino nag-utos sa'yo? Si Major Kiana po. So kung merong 27 million that was reported and 4.6, that is 31.6. But in accordance minention mo na binanggit ni Colonel Guevara na merong 2 million na binigay kila Michael Nobesio at merong binigay na 500 kay Major Magsalos. So sila pa lamang yung mga nabigyan. So in other words, 2 million plus 500. Well, yung iba, kung ano may yung binili nila, well, we'll never know. But of course, probably we'll be asking Colonel or what's your name? Garcia. PCMS Garcia, Your Oh, Honor. si Sergeant Garcia. Yes, oh, you can proceed, okay. Actually, merong first report na 4.6 ba million? Tapos merong 31 million na ang i-report nila ay 27. So if you add the two, it's more than 35 point something million. Hindi nasabi sa investigasyon na ito kung saan galing o nakuha yung 4.6. Pero yung 31 million na sinabi raw ng Chinese na nandun sa comfort room na chinek nila, 31 million. Pero there's no mention, wala pong sinasabi tungkol dun sa pera na nandun sa loob ng vault. And EcoBag. Yes, Okay, and so thank you. Sergeant Garcia, please. You want to reply? Yes, good afternoon, Your Honors. Ako po si Police Chief Master Sergeant Garcia, yung dati pong Chief Clerk ng DSUU. At dahil ako po yung dating Chief Clerk, meron po akong alam na nangyari tungkol dun sa question nyo po na 4 million. Out of the 31 million, sir, nung sinabi po nila na yung 2 million ibibigay po sa mga deponent namin, yung another 2 million po, Your Honors, is yung figure na yun ibinigay po sa akin ni Major Quijana. At ang instruction sa akin, Your Honor, dahil ako daw ay accountant, i-prorate ako, Your Honor, sa mga officers ng DSUU, including ako po yung gumawa ng breakdown. At kung if my memory serves me right, Your Honor, yung listahan po na ginawa ko na breakdown, pinicturan po yun ni Major Quijana, Your Honor. Tapos, sinend po niya yun. Ang alam ko, sinend niya po yun kay Colonel Cabradilla. Tapos, pinakita po yun ni Colonel Cabradilla kay District Director namin, Your Honor. Tapos po, Your Honor, kung hindi po ako nagkakamali, ang sinabi po sa akin sa breakdown, with all due respect to our former District Director, Your Honor, ang sinabi po sa amount nilagay ko kay District Director, Your Honor, is 500,000. Yung chief at saka deputy, tigo 150. Tapos, Again, sige. So aside sa 31 plus 4 million, that is 35.6. So, yung breakdown ng 150, saan na papunta? bale po yung, Your Honor, yung sa 2 million nga po, bale 500, dalawang 150 po si Colonel Guevara at saka si Major Quijana. Tapos sa isa pang officer namin, sir, 100 kay Captain Menes. Tapos sabi pa nila, i-include ko daw si Sir Magsalos, another 100. Tapos the rest po, doon na po sa mabababang police sa kasama sa operating. So, sino nagsabi niyan? Si Major Quijana po, Your Honor. Pero I would like to make it a point, Your Honor, na wala naman po kaming natanggap na pera doon sa pinabreakdown sa akin, Your Honor. And at the same time, yung mga pinangako 300,000, talagang nakarating ba yun o hindi nakarating? Wala pong nakarating, Your Honor. Yeah. Basta yung sa akin, Your Honor, is nung pinakompute po ako, Your Honor, is para fair naman po, inireport ko pa yun sa aming District Director, Your Honor, na pinagko-compute po ako ng figure na 2 million, Your Honor. Sino nagpa-compute sa kayo? Nireport ko po kay General Mariano, Your Honor, yung pinakompute sa akin na 2 million. So, ang nagpa-compute sa iyo si Major Quijana po, Major Your Honor. Quijana. At pinakita mo kay General Mariana? Bale, hindi ko na-picturean, Your Honor, eh. Pinicturean po ni Major Quijana, Your Honor. Ang alam ko, sinend niya po yung picture kay Sir Cabradilla, Your Honor. So, yun yung breakdown na binigay sa iyo ni Quijana, tapos pinakita mo kay General Mariano, and nasend kay Cabradilla. Bale, ganito po, Your Honor. Pinicturean po ni Major Quijana
Ang pagkakalam po, sinend na po kay Sir Cabradilla. Tapos si Sir Cabradilla po, in-inform niya rin po si Sir Mariano, Your Honor. Okay. So, controller siya, kaya dapat doon yung ang sakit din sa damdamin itong ano. Well, tanong ko sa para iba muna natin issue. So, di sa mga deponents, meron kayo kasi sinumpaang salaysay, doon sa pagtetestigo nyo. During that time, at sinasabi nyo na napuwersa kayo. And now, you have written an affidavit, no? So, ang pinaninindigan nyo na affidavit is what you have recently signed. I mean, yung pinirmahan nyo ng nakaraan na inyong salaysay, yun ang inyong paninindigan. Gusto lang namin malaman sa hearing na to. Michael, Your Honor, hindi po kasi namin alam kung anong ibig sabihin po ng deponents, Your Honor. so nung nag-file ka doon ng bilang deponent nung search warrant, pumirma ka, kinausap ka ng judge doon, di ba? Yes po, Your Honor. During the time na nag-uusap-usap kayo, ano sinabi sa'yo ng judge during that time? Ando si di ba? Si Kihana, di ba? Yes po, Your Honor. Magkakasama po kami. Okay. Anyway, pumirma ka doon, di mo naintindihan. So, sa inquest, kasama rin ka, ikaw kasama ka eh. Andito, ito yung sinasabi ko, yung inquest, na kung saan ay ikaw ang tumitestigo. Opo, Your Honor. Pinilit po niya akong maging witness. So, Kaya ngayon to ay meron kasi nung paang bagong affidavit at doon ang paninindigan mo yung panibagong affidavit. Yes po, Your Honor. Ganon din si Rainier. Rainier. Opo, Your Honor, meron. Okay, thank you. And sa kay Richilda Morales, meron ka kasing sinign na ikaw ang tumistigo. And now, I have given a copy na nagre-recant ka doon sa mga sinabi mo nun. Is this true? Na binabawi mo yung pagtetestigo doon sa mga Chinese na nasa 1811? Hindi ko na po alam kung ano po yung mga nakalagay dyan. Hindi mo na alam kung ano mga pinipirmahan mo. Dahil sinasabi ko, di ba, ikaw ang ginamit na testigo doon sa sa mga Chinese, no? So ngayon, meron kang bagong pinirmahan with your yung lawyer nyo, no? So binabago mo yung unang salaysay mo. Okay. So in other words, meron kang different affidavit na pinirmahan. Yes or no? Okay, yes. Okay. Okay, so before we end, no? Congressman, meron ka pa? Quick lang to, Mr. Chairman. Okay. Yung sergeant kanina, sino ngayon? Garcia. Sergeant Garcia. Anyway, parang kasi sa lahat na mga nag-testify dito, ikaw yung diretsong magsalita kung talagang anong nalalaman mo eh. And that includes the detail. Napakadetalye pa nga eh. Ako naniwala talaga kasi. Now, ganito na lang kasi yung baril, pinakyat sa kay Rainier, no? Sa malapit sa pintuan mismo ng 1811. Now actually, kaya lang hindi niya raw matandaan. Pero pag pina-review namin yung video, and I will do it next hearing para hanapin talaga yung pag-akyat ni Rainier, saka makita natin kung sinong binigyan ng bag na may baril, lalabas at lalabas din. Now, do you have any knowledge kung sino yung tumanggap ng baril from Rainier? Unfortunately, Your Honor, wala po akong personal knowledge doon Okay, sa wala ka. baril dahil ang alam ko dyan lang, Your Honor, yung naririnig ko yun is yung mga entering party po kasi ang nauna doon, Your And Honor. who is those entering party? Bali, ang entering party po, Your Honor, na nauna doon is sina Lieutenant Colonel Guevara, si Major Quijana, Major Magsalos, PSSG Desder, PMSG De Leon, PSSG Democrito, PSSG Ruiz, Your Honors. Yung mga naalala ko na entering party, Your Honors. Si Ruiz ba nandito? Nandito po siya, Your Honor. Ruiz, entering party ka. Eto kasi lalabas at lalabas din. Next hearing, lalabas at lalabas din kung sinong tumanggap nung baril from Rainier. Now,
Ruiz. Yes, Your Honor. Magandang hapon po. Opo, na-recall ko po nung umakyat si Renier. May inabot sa akin. Oh, so you confirm na ikaw. Yes, Your Honor. Okay. Mr. Chairman, just for the record, now it's clear na si Renier is telling the truth because PNP Officer Ruiz confirmed na siya ang tumanggap. Ay sabi ko, pag hindi nyo ngayon iamin, makukulong din kayo kasi next hearing, ipapareview ko yung video, lalabas at lalabas kung sino talagang tumanggap. Now, nung baril. Now, Renier, matandaan mo na? Si Ruiz? Actually, nasa video yan eh. Nasa video yan. Matandaan mo na? Opo, Your Honor. Ma-recall mo na? Opo. Sigurado ka? Yes po. Oh. May kita naman po yun sa video. So, confirm na. Thank you. Pero, Your Honor, naipasa ko po yun sa isang tropa din. Sinong tropa? Si Patrolman Matuginas. Patrolman. Matuginas. So, is Patrolman Patuginas present? Please. Ayan. Ma'am. Hindi, ito na. Magandang hapon po sa lahat. Ay Patrolman Alexander Matuginas po. So you confirm also na from Ruiz inabot sa'yo? Yes po, sa akin po inabot ni Sergeant Ruiz yung kulay itim na bag. Saan mo dinala? Pag abot po niya sa akin, ang instruction niya po sa akin, ibigay ko daw po kay Major Quijana. Major Quijana. So Yes inabot mo po. rin kay Major Quijana? Yes po. Okay. So, from Major Quijana, sala mo lang, kasi nandun interim part ka ng interim party, Hindi po. ikaw si Ruiz lang. So hindi mo alam kung saan dinala ni Major Quijana Yes po. yung baril. Yes po. Pero nung binigay mo kay Major Quijana, saan na sila? Sa loob na ng kwarto? Nandun po sa loob ng kwarto kung nasan po yung mga pera. Kung saan yung bolt? Yes po. Confirm mo yan. Yes po. Paano mo ma-confirm? Nandun po sa CCTV. Hindi, ikaw mismo. Nandun po mismo ako. Nandun ka sa labas ng kwarto o Nandun sa loob. inabot ko po mismo sa kanya yung kulay bag na itim po. Saan mo inabot? Doon po sa loob po ng CR. Sa loob ng CR ng kwarto o sa loob ng CR doon sa labas? Sa kwarto po. Sa kwarto. Yes po. So nandun ka rin sa loob ng kwarto. Yes po. Nakita mo ba na binuksan o yung itim na bag na binigay mo kay Major Quijano, nakita mo ba kung saan niya nilagay? Hindi ko po nakita. Hindi mo kung nakita? saan niya po nilagay. Kung saan nilagay? Yes po. Pero makita mo diretso yung bolt? Nakita ko po kasi yung bolt nasa labas po yun eh. So inabot ko po yung bag Tapos doon po sa loob ng CR. Kung Sa loob nasaan ng po CR. si Major Quijana. Yes po. tapos lumabas na kayo. Yes po. Lumabas na After po. na inabot mo, saan ka pumunta? Doon na po sa sala po. Sa sala. Opo. So Dahil- wala ka na sa loob ng kwarto. Yes po. Wala na So po. kaya hindi mo nakita na yung hawak-hawak mong bag na binigay kay Major Quijano, hindi mo nakita kung saan niya nilagay. Yes po kasi pinalabas na po niya ako. O sino pa yung mga nandun sa loob? Doon po si Sergeant Martin. Then yung ibang mga tropa sila Demokrito. Sino pa? Ah, Demokrito yun yung Investigators. Demokrito yun yung na-contempt, di ba? Tama? Tama po. O yung nakailera dito. Yes po. Sino pa? Yung una, sino yun? Yung sinabi mo? Ah, Before Demokrito? investigador po si Master Dilayon. Mr. Dilayon, nandito ba? O, upo ka muna dito. Sino pa yung isa? Sandali, hindi pa tayo tapos. Kasi ikaw mismo, nakakita kung sino mga tao doon sa loob. Sino pa nga? Dilayon? Sergeant Martin. Sergeant Martin, nandito ba? Okay. Sino pa? If I'm not mistaken po, sa- si Sergeant Demokrito, then Major Quijana. Okay. Okay, so may dalawa. Sergeant Dilayon, paki-occupy. Sergeant at saka Sergeant Martin. Now, Sergeant, unahin Sergeant Martin. Sergeant Martin, sino pa yung nandun sa loob na hindi na-mention ni ni Ruiz? Oh, ba't hindi mo masagot? Hindi mo na alam? Hindi mo na matandaan? Major Quijana po yung O, sino pa? Yun po si Master Delayon po nandun. Sino din. pa? Yun lang po yung naalala ko po. Papatawag ko si ulit, si Ruiz. Tatanungin ko ilang mga tao doon. Sige po. Yun lang po. Ganito, nakita mo kung saan nilagay yung black bag? Opo, sa may upuan po. Upuan. Opo. Saan na-recover yung baril? Sa Bolt po. O, sino nag-delay doon sa bolt?
Ako po. Ikaw. Okay. So, confirm na ikaw ang naglagay ng baril sa loob ng Bolt. Opo. Sino nagutos sa'yo? Si Major Kiana po. Si Major Kiano ang nagutos sa iyo na ilagay yung 45 caliber na galing kay Rainier, no? Galing kay Rainier na inakyat hanggang sa nilagay sa Bolt. Ikaw mismo naglagay. Nandun ba si Colonel Guevara? Wala po. Hindi ko po Pero ang alam ko po, dalawa lang po kami ni Major Kiana. Dalawa lang kayong naglagay sa Bolt. Okay. Sandali Sergeant Dirayon, Yes, do you confirm the yes, statement? if I may, Yes. yes po, Your Honor, kasi pinalabas po ako Pinalabas ka. ni Sir Quijana at naging busy na po ako sa interviewing sa mga Chinese. Okay, so in short, ang naiwan na lang sa loob ng kwarto in which na doon yung Bolt, ikaw na lang at saka si Major Kiana. Tama? Opo. Okay. After that, after na ilagay nyo, anong nangyari? Pinalabas na rin po ako ng kwarto po. O, sino na lang naiwan doon sa loob? Si Major na lang po. Siya na lang, Kiana. mag-isa. Pero nang lumabas ka, maliban sa baril, nakita mo na yung mga pera. Opo. Nakita ko po yung mga pera po sa Bolt. So, may perang Bolt. Meron po. Ano yung pera sa Bolt? Nakabalot ba? O nakaano lang? Nakasalansan lang po. Salansan. So, sino ang naglagay ng pera doon sa bag at saka eco bag at saka doon sa karton na ibinaba doon sa sasakyan ni Major Kiano? Hindi ko na po nakita. Hindi mo na nakita. Hindi na po. So, pero nakita mo yung pera, hindi pa nakabalot. Hindi pa po. Nung linabas sa kwarto, nakita mo rin na may mga Hindi ko na po napansin na hindi mo na napansin. Sergeant Tilayon, nakita mo ba yung may nilabas doon? Hindi po. Hindi rin. Pagpasok ko po sa CR, wala akong nakitang pera po doon. No. Sa totoo. Nung nilabas na yung mga karton, Hindi po. Wala po ako nakita. Kasi naging busy po ako sa mga Chinese na nag-interview. okay. Yes, sir. So, Mr. Chairman, established na, Mr. Chairman. Mismong pulis, nag-testify, itong si Major Diana, siya talagang utak kasi siya lang naiwan doon at saka si Actually, Major- Congressman Paduano, last week pa lang established na eh. Yeah. But we are trying to give them a chance. But, pero in short, Mr. Chairman, sinasabi ko lang, yung testimony ng deponent na siya mismo ang nagbitbit ng baril, na dinideny pa kanina, ngayon confirm na hindi, baril yung inakyat na doon, sinalo ni Ruiz, binigay sa isa, sila na lang ni Kiana at saka nung isang pulis. So, thank you, Mr. Chairman. Yeah, ang mahirap